papakita ko sa inyo na kung bakit anong patunay na ang pinagbibintangan nila na naman ay ang mga Duterte pagdating po dito sa threat sa Senado. Baka lang po, pwede kayo mag-share. Regarding dito sa threat sa Senado at sa June 12 na posible daw na may mangyayari sa Malacanang. Meron po tayong nahagip na impormasyon na may mga nagpaplano. Basically, ito yung kampo nila Duterte. Tapos may mga kasama sila na iba't ibang mga puwersa. Doon sa hanay ng military, active, wala. Pero doon sa mga retirado, marami. Yun yung mga aktibo. At kung yun lang naman, yung mga retirado lang, Opo. hanggang ganun lang naman yun. Nagbe-ventilate lang sila na. Opo. May mga nagsusubok mag-recruit, pero wala pa silang nare-recruit as far as we know na enough to tip the balance. But they will try. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng political trigger. Last week, gusto nila, in-expect nila yung paglabas daw ng 18 ay magkukos ng outrage para lumabas yung mga tao. So artificial siya eh. Pero dun sa echo chamber nila, sila galit na sila. Akala nila dun sa real world, outside their echo chamber, ganun din yung sentimento. Eh hindi, di ba? So medyo nilangaw. Diyan pa lang, alam mo nang mahina utak nito ni Trillanes eh. Hindi, alam niyo kung bakit? Yung sinasabi niyang hindi daw, yung same ang outrage. Hoy, magbasa ka ng numero. Lahat ng survey, hindi po ng Duterte survey ha, mga lehitimong survey, pabagsak ng pabagsak ang rating ni Marcos. Anong ibig sabihin nun? Kasi nagagalit na po ang taong bayan. Kaya katarantaduhan niya sinasabi mo. Isang kabubuhan na naman yung sinasabi mo na yan. Na hindi, wala namang problema. Ay, hindi. Mahina talaga yung utak mo. Sorry pero that's the truth. Mahina. Ay, naku ka. Sobra. Parang napaka-delusional nun, ha, Oo, Senator? yes. Pero yung echo chamber effect kasi nagbabounce sa'yo, parang nag-i-intensify yung galit mo. Kala mo marami na kayong galit na galit, parang buong mundo na. Pero yung pala, pag nanawagan kayo, kakaunti lang kayong pupunta. Yung physical. Yeah. May ganun ba sa tingin mo si Senator Alan Cayetano? Too delusional. Yung, kumbaga sa echo chamber niya ay sold siya na baka ito'y zeitgeist. Yes, ganun nga mismo. No? Meron siyang false sense of the pulse of the people. Ang pananaw niya, yung lahat ng mga maka-Sara Duterte ay pabor sa ginagawa niya. Hindi niya alam, karamihan ng mga Pilipino are focused on their daily lives. Naghahanap buhay, gano'n. Bihira lang yung babad sa politika dyan. Malaki na yung 20%. All the rest are doing other things. Pero definitely, yung sinasabi mong 20% lang ang babad sa politika at yung iba, yung 80% ay hindi. Pero definitely, ayaw ka. Di ka nga manalo-nalo eh. Oh. Di ba? Hindi ka manalo-nalo. Kaya ayaw sa'yo. Ikaw, alam mo ito, ang sinasabi niya para na nabubuhay daw sa chamber, sa sariling chamber o yung sa bubbles itong mga Duterte. Ikaw ang mas nabubuhay doon. Kasi takbo ka ng takbo kahit alam mong wala nang may gusto sa'yo. Mantakin mo Caloocan mayor na lang. Hindi ka pananalo. Di ba? Kung gusto ka talaga ng tao, sigurado yan. Kasi famous ka eh. Pagdating sa name recall, kahit saan nandun ang pangalan mo. Sa Imbornal, sa Cubeta, sa Taihan, nandun ang pangalan mo, Trillanes, ang mabahong pangalan. Ganon, di ba? Nandun ka eh.
Pero bakit di ka nanalo? Kasi akala mo talaga mananalo ka. Akala mo sikat ka na. Pero talo ka pa rin. Mayor na lang ng Caloocan yan, olat ka pa. Subukan mong tumakbo senador uli. I challenge you, tumakbo ka national. Kung talagang sa tingin mo sikat ka na at magaling ka, pinaniniwalaan ka ng taong bayan, tumakbo ka sa national. Tingnan ko yung iyong yabang. Hindi ka mananalo, Trillanes. Hindi. Kaya ito yung echo chamber effect na kayo, yung mga nagko-comment dyan, ang dami, iba may Parang trolls ikaw, farms, may echo chamber ka eh. troll farms mo. That's the worst thing na mangyari. Kung yung propaganda machine mo, pinapaniwalaan mo na, ganun na mangyari. Malilihis ka ng landas. At so yung sinasabi ko kanina, they would like to create a political impasse, then magmomobilize sila ng mga tao, tapos they're going to hope na may magwi-withdraw ng support sa AFP para install si Sara, patalsikin si President Marcos. Ganon yung template. Alam mo, walang ganun eh, sa totoo lang. Ako naniniwala ako kasi pagka ganyan, magkakaroon pa ng issue. Sure win naman na sa 2028 si VP Sara Duterte. Sure win yan. Panalo yan. Alam mo kung bakit? Kayo nga hindi magkasundo kung sino lalaban eh. Tapos yung babasbas ba yung presidenting negative 15? Kahit anong anggulo mo tingnan, panalo si VP Sara Duterte. Kahit anong anggulo. Wala. Kaya aantayin na lang niya kaysa pa magkaroon ng issue patungkol ho sa kanyang pag-assume ng power kung sakasakali mapatalsik si Marcos. Alam mo, dito mo malalaman na mahina ang kokote nito ni Trillanes Naalala niyo yung kahapon pinlay natin na video na nananawagan na kay VP Sara Duterte? Totoo yun. Ang dami ng grupong nananawagan kay VP Sara Duterte. Kung si VP Sara Duterte ay may ganyang klasing sakim na ugali, yung katulad ng ugali nito. Remember, nagrebelde ito ha. Mas meron pa siyang ganung ugali kaysa kay VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte, kumumand lang yan. Sa taas ng rating yan, mag-command lang yan ng tao, mag-mobilize lang yan ng tao, mag-utos lang yan sa mga sundalo. Alam mo nga, meron niya nagsabi sa akin Sabi sa akin, alam mo, gawin lang ni VP Sara Duterte, mag-declare lang siya ng sarili niyang gobyerno, a revolutionary government. I declare this government is no longer functioning. I declare a revolutionary government. Sino sasama sa akin? Alam mo, siguradong taubang administrasyon na to Sa totoo lang, taubang administrasyon. Kasi kayang kuhang-kuha niya Mindanao. Sa lahat ng ratings, ang taas niya sa Mindanao. Ang taas niya sa Visayas. Di ba? Meron niya lumalabas ngayon na video na binubu si Marcos doon sa Mindanao Ganon kalakas at kapangyarihan. Lalo na kahit po dito sa NCR, ganon din. Bakit hindi niya ginagawa? Kasi abogado si VP Sara Duterte. Kasi si VP Sara Duterte, oriented din katulad ni Pangulong Duterte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, marami nag-uudyok sa kanya magkaroon ng revolutionary government. Marami Alam mo, ang sagot ni Pangulong Duterte, magulo yan. But isipin mo he has the authority to do it. He is the president, he has the police, the military, talagang kanyang-kanya. Pero bakit hindi niya ginawa? Kasi paulit-ulit niya sinasabi noon, naalala ko nung in-interview siya ni Mocha, kasi magulo yan. We should follow the Constitution. Ayaw niya ng revolutionary government. Kaya tumahimik yung mga followers noon na nagpupush ng revolutionary government. Ngayon pa kaya, nawala sa kapangyarihan si VP Sara Duterte, nawala sa kapangyarihan at gipit na gipit si VP Sara Duterte at lahat ng kaalyado ni VP Sara Duterte ginigipit. Ngayon pa siya magde-declare o gagawa ng panawagan na guluhin ng gobyerno? I don't think so. This is not the time. This is not the
Alam ko marami sa atin ang galit na galit na. Marami sa atin ang talagang gusto nang mawala si Marcos sa kanyang pinagkauupuan. Pero si VP Sara Duterte po kasi hindi ganoon mag-isip. Sa totoo lang ha. Kasi kahit nga, mantakin mo, kahit nga po yung mga followers na nagsasabi sa kanya, tumayo ka na. Hindi ho eh. Hindi talaga eh. Kaya katarantaduhan po yung sinasabi nila na may threat. Invento po nila yan eh. Alam mo, the same script nung panahon na nag-declare ng martial law si Marcos Sr. Ano sabi niya? May national threat noong time na yon. And he declared a martial law. And noong 1973, he changed the constitution. At ano nangyari? Extended version ng walang niya. Extended po siya. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Nakikita na natin yan, galawang ganyan. Kitang-kita na natin ngayon ang galawan na kung saan nagkikreate sila ng threat tapos sasabihin, kailangan ng martial law. Tapos change the constitution. Alam mo, ito ang sigurado kong, ito na nakikita ko eh. They will do their best not to have an election on 2028. Kahit marahas. Kahit labag sa konstitusyon. Why? Example ang ginawa nila sa Senate. In example nila, that's a blatant move. Illegal move. Talagang lantaran ang kanilang ginawang pagpapalit ng leadership. At ngayon, kinokontrol ang buong Senado. Pag walang pumalag sa ating mga Pilipino at magagalit dyan. Again pag sinabi kong pumalag, hindi mag-take arms. That's not what I mean. Pero pag walang pumalag po, maniwala kayo sa hindi. Pero mauulit po yung nangyari nung nakaraan. Na yung threat na yan, lalaki ng lalaki hanggang magdideclare ng martial law at babaguhin ang konstitusyon. Kaya mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. This is the answer. Paano na banat bay? Kontrolado nilang lahat. Lahat, kontrolado na nila. Lahat po ay sunod-sunuran na kay Marcos, lahat nasa gobyerno. Isa lang ang sagot. Nasa scripture. Sabi doon, with God, there is no impossible. Kaya, manalangin na lang tayo. That's the best weapon that we can have. Prayer. Maraming salamat po. God bless the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatersang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang